Bali this one, itong Dolmabahce Palace, pinalitan niya yung Topkapi Palace as main imperial residence noong 1856. Ito naman guys ay sword ni Prophet David. So ito yung itsura dito ng Blue Mosque. Grabe no, naglalabot talaga yung Blue Mosque dito. Hi! Welcome. Dito tayo. Ang ganda nga. Super taas niya. Mahirap din pala kapag matcha lang ang iniinom mo. Masyado siyang limited dito sa Turkey. Grabe guys, ang lawak dun sa loob. Nakakapagod yung pag-akyat dito. For the akyat. Oh. Dito guys, ang Topkapi Palace Museum. Okay, so for today's video, ito po yung ating last full day dito sa Istanbul. At ngayon, ang pupuntahan natin, yung mga famous tourist spots na palace o palasyo. Magsimula muna tayo sa Topkapi Palace na malapit dito sa area natin. So, now guys, ay maglakad na muna tayo. Kung naalala niyo sa previous vlog, meron tayong nakitang matcha place dito. Guys, super bihira lang ng matcha dito sa Turkey na makita natin kasi puro mga nakikita natin tea, coffee, ganyan. Parang nanghihina na tayo. Parang kailangan na natin ng ganon as a person na mahilig doon. So dito yung daan. Dire-diretso lang dito. Oh. Alam nyo, madami ang mga nagme-message sa atin. Kasi nag-upload na tayo na nandito tayo, di ba? Sinasabi nila, Ivan, bakit hindi ka bumili ng rug? Sabi nga na tapos ipa-ship na lang daw natin. Maganda nga naman yung rug dito guys. Pero parang medyo hassle kasi siya for us. Saka kasi yung mga rug nila walang plain na ano. Alam niyo yung parang super duper plain lang na something. Gusto ko kasi kapag meron tayong carpet or rug, parang isang plain color lang. Tingnan nyo to. Ang sikat na Seven Hills. Plano ko dyan tayo mag-dinner. Ako sana i-check kung merong matcha dito sa Seven Hills. Para Seven Hills na yung coffee na matikman natin, di ba? I mean matcha. Sige, tignan natin. Pero dito sa Seven Hills coffee. Check tayo. Kasi nakita natin na isang malaking kwasan natin. This one. Yan. Tignan natin. Ay, may matcha! May matcha ako nakita. Wait. Ang tagal pa. Sige, dito na lang tayo. Malamig pa. Kailangan natin, bawat trip, hindi pwedeng wala tayong matcha. Magkano matcha? Vanilla matcha, 350 lira. Okay, sige, order tayo. 350 lira lang siya. And if ever mga gusto niyo ng ganyan, meron din ditong option. Pero hindi na tayo magaganyan. May nakikita ko lang. Ayun yung matcha nila. That one! Feeling ko tinadhana talaga tayo dito sa Garden Restaurant and Cafe. This one. Yan o, iced matcha. Naalala nyo to? Iced matcha latte tayo. Sige, let's go. Ba't parang sarado pa? Bukas kay aircon or something? Or talagang parang alfresco vibe? Ah, ganyan. Guys, hindi din sila open pa. Wala din silang matcha. Sayang naman. Okay lang yan, Ivan. Basta, isipin mo na lang. Ang priority talaga nila sa ibang bansa kundi tsaa, kape. Yung matcha, pangatlo lang yan sa kanila. So guys, same na daan doon sa Hagia Sophia. Ang ating nilalakad for today's video. Dito guys, ang Topkapi Palace Museum. Pag nakita niyo itong daan na to na may watawat, pasok dyan. Okay, so we're about to enter this amazing and super grand place. Ayan, so usually may mga security checks dito talaga. So ilagay nyo lang dyan yung mga gamit nyo. Super lawak nitong Topkapi complex. Okay, so guys, nakapasok na ngayon tayo dito sa harem department or area. So this one, ito yung usual na parang tinutuluyan ng mga royal families before. So in-advisean tayo na madaming hagdan daw dito. Pwede daw na hindi ganitong level yung dadaanan, but mas maganda daw yung ruta kapag dito sa may hagdan kasi mas makikita mo daw yung ganda ng Topkapi.
Ito guys, yung hammam nila. So yung hammam, it's giving Turkish bath. And some of you will ask, or might ask, ay ba, bakit di ka nag-Turkish bath? Para kasing hindi pa ako ready. Maganon. So, next time na lang siguro. Kasi ano siya eh, yung Turkish bath kasi parang i-exfoliate ka, pahihigain ka sa ganyan, tapos gagadgarin ka, ganun. So, wag mo lang ngayon. Next time na lang. Sa susunod na Turkish visit natin. Kapag bibisitahin na natin yung Antalya, Ankara, Cappadocia, and pag bumalik tayo sa Istanbul. Nakakapagod yung pag-akyat dito. For the akyat, oh. So, be ready. Magpupunta kayo dito for the akyat levels. Okay, so ngayon guys, tapos na tayo. Mag-ikot-ikot muna dito sa pinaka-first part. So, Ivan, bakit ka nasa Topkapi Palace? Ano ba ang meron dyan sa Topkapi Palace? Di mo man lang sinasabi sa amin. Bali, itong Topkapi Palace po, ito yung nag-serve na main residence ng Ottoman Sultans for nearly 400 years. And kung makikita niyo dito, wala na nakatira dito ngayon. Parang museum na lang siya, ganyan. And tignan niyo yung ganda niya. Diba? Yung construction na to, nagsimula to no 1459 under Sultan Mehmed II. And this Topkapi Palace remained empire's political and administrative center until mid-19th century. Ito yung ganda. May mga mini na kwarto dito. Actually guys, itong Topkapi Palace Complex, napakalawak nito, 700,000 square meters yung laki niya. And merong 4 main courtyards. Kanina napuntahan na natin yung isa, yung pinasukan natin. And also more than 4,000 people ang tumira dito at nagtrabaho noon. Grabe guys, ang lawak dun sa loob. Like, hindi sapat yung video lang tayo ng video, pero super lawak kasi at ang tahimik kaya hindi din tayo makapagsalita. Tignan nyo, meron ditong viewpoint, nakitang-kita yung Galata Tower. Tingnan nyo. Wait, zoom natin. Ayan o. Ay, wait. Ay, ang lalim pala nito. Ano nakakatakot? Ang lalim. Grabe, no? Yung mga ganitong klaseng palasyo hanggang ngayon kinikilabutan tayo na para bang, alam niyo yung mga palabas sa mga HBO, Fox, ganun. Parang ganun yung vibe na binibigay niya sa atin. Tapos bigla dyan may lalabas na ano. Anong tawag doon? Yung mga soldier na merong bakal-bakal sa katawan. Tapos nakasakay sa kabayo. Grabe naman imagination niya, Ivan. Nakalabas na tayo guys dun sa harem area. So nung una nako-confuse ako, haram, harem, hamam, ganyan yung hamam. Yun kasi yung Turkish bath. So harem ang tawag dito. Andito na ngayon tayo guys sa Holy Relics area. So ang hahanapin natin dito yung staff ni Moses. Guys, ayun yung staff ni Prophet Moses. Ito naman, tignan nyo, footprint naman to ni Prophet Muhammad. Grabe, laki ng paa niya.
Grabe, yung paa niya parang size 12. Parang, ganun ba yung mga size? Parang 13, ganun. Ang laki ng paa ni Prophet Muhammad. Ito naman guys, stone pot na pagmamayari ni Prophet Abraham. Ito naman guys, ay sword ni Prophet David. Grabe, nakita natin in person yung mga yun. Ito naman guys, holy cardigan ni Prophet Muhammad. This one naman ay ang kanyang tawag doon, Prophet Muhammad standard. Tignan nyo guys, meron din ditong viewing deck or area na makikita nyo yung Asian side. Guys, palabas na tayo ngayon dito sa Topkapi Palace. Pupunta tayo sa Dolmabahce Palace naman. Isang palace po yun dito. And grabe, hindi sapat ang isang araw para maikot nyo doon Topkapi, okay? So, as a person na gusto kong tignan yung holy relics, gusto natin tignan yung ganon and ganyan, kailangan madaming oras ang ilalaan nyo para maikot nyo ng buong buo ito. Eh, ang ginawa natin, pinaghati pa natin sila ng araw sa Dolmabahce Palace. So wala tayong choice, kailangan na natin mapunta ng Dolmabahce Palace para naman ma-explore naman yung area na yun. Ito guys, kung bibili kayo ng ticket, meron ditong bilihan. Ayan, do tayo, bumili na tayo kay Klook again. Skip the line. Perks, kapag ka mga online kayo bumibili, hindi nyo na kinakailangan pumila dyan. Yung link ilalagay ko na lang sa ibaba para mabilis nyong makita. Ito yung pasukan. And alam nyo ba, before, bawal dyan mag-video and mag-picture. Pero buti na lang ngayon meron ng pagbabago sa kanilang rulings. Pwede na tayo dyan mag-vlog. Nakapasok na tayo guys. And ang in-scan lang natin itong ticket natin na binili sa Klook. So, ayan yung mga signages dito. May Painting Museum, Selamlik, Clock Museum, Crystal Pavilion, Harem. Tignan nyo guys, sa side na to, makikita nyo yung Bosphorus Strait. And uso talaga dito yung mga nagka-camping. May mga nagka-camping dyan sa side dyan. Kapag kasi dito, kapag merong silong yung baba ng puno, sinasamantala nila yan, pupunta sila dun sa ilalim para umupot magpahinga sa lilim, ganun. Bali this one, itong Dolmabahce Palace, pinalitan niya yung Topkapi Palace as main imperial residence noong 1856. At kung parang titignan nyo siya guys, tignan nyo yung architecture niya. Tignan niyo yung exterior, mas modern siya a little, hindi tulad nung Topkapi na parang masyadong traditional, ganyan. At ang nag-commission yan is si Sultan Abdul Mesid I. Bali, ang ginamit dito, Baroque, Rococo, and Neoclassical. Ayan siya. Nakalabas na tayo guys. Bawal mag-video dun sa loob, kaya nag-picture-picture lang tayo. Bawal yung kahit anong video cam, but pwedeng ipang picture yung iPhone lang or kahit anong cellphone pa man yan, okay? So, mamaya pakita ko sa inyo, magbibigay tayo ng time para makita nyo yung loob. Pakita ko lang yung exit. Ito yung itsura ng exitan dito. O diba? Kitang-kita yung Bosphorus Strait and also Asian side. Ito yung picture-picture niya, ang init nga lang. Yan ito itsura pag nakatalikod naman. Ayan! Then guys, papakita ko sa inyo kung ano yung makikita nyo sa Dolmabahce Palace. So ayan yung makikita sa inyo sa Dolmabahce Palace. And actually meron 285 rooms and 46 halls dyan sa loob. Merong 6 na Turkish baths and meron 68 toilets. Actually yung pinaka nagustuhan ko dyan is yung ceremonial hall dahil one of the world's largest crystal chandelier ang makikita mo dito. Yung famous chandelier na to, meron 4.5 tons. Tapos more than 14 tons of gold leaf ang ginamit para magawa yung ceiling nito. Tapos yung crystal staircase is one of its most photographed features na pwede nyo makita. Again, pwede kayo mag-picture, power lang kayo mag-video. Dito din sa Dolmabahce Palace, lahat ng orasan na makikita nyo dito nakaset ng 9:05. Because, bakit 9:05? Dahil yun yung oras nung namatay si Mustafa Kemal Atatürk. Si Mustafa Kemal Atatürk, siya yung founder ng Republic of Turkey and namatay siya noong November 1938.
So, yun ang ibig sabihin nun. Tignan nyo guys, paglabas nyo, pwede kayong magpunta dito at maglakad-lakad. Madami pang mga iba't ibang mga places na pwedeng picturean dito. Ganda ng punta natin na may mga bulaklak pa. Hindi pa siya lantang-lanta. Guys, punta muna tayo dito sa Harem Cafe. Check natin kung meron ditong matcha. Please, matcha lang naman ang hinihiling ko. Yan natin. Matcha lang, please. Matcha, matcha. Wala silang matcha. Excuse me, do you have matcha? Matcha? They have matcha? No matcha. No matcha. Thank you. Mahirap din pala kapag matcha lang ang iniinom mo. Masyado siyang limited dito sa Turkey. Lagi na lang hindi available. Ano pang isang pwedeng pasukan itong harem na to. Alam niyo, between Topkapi Palace tas ito, parang feeling ko mas worth it yung binayad natin dito. Mas madami tayong may explore. This side guys, other side naman to ng mismong palasyo. Tignan niyo guys, may pusa na naman dito. May miss natin itong mga pusa dito sa city. Ning 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 ning. Tignan niyo ito pa oh. Cat sightings. Ayun pa. Now, tapos na yung dalawang palace tour natin. Naghahanap ngayon tayo ng cafe. Kasi for the longest time dito sa ating Turkey trip, hindi pa tayo nakakapag-matcha talaga. Seryoso guys. Alam niyo, may mga taong nanghihina pagka walang kape. Parang feeling ko nanghihina na ako ngayon kasi ang tagal na natin hindi nakapag-matcha. Parang, gano'n na ba katagal? Tagal na. Parang more than 2 weeks na. Tapos alam niyo yung lakad tayo ng lakad, na init, ganyan. Parang gusto din natin ng malamig sa lalamunan. Ganon siyang vibe. Tignan niyo, kahit sa loob ng pasalubungan shop nila, may pusa. Hi! Napet natin siya. Nakakatuwa. Okay, bye-bye. Guys, so naglakad tayo dito sa Sergeci Station. Dito sa sinakyan natin na malapit sa area natin because nasira yung train na sinasakyan natin kanina. So ito po itsura ng picture. Super siksikan kami to the point na kaya lang nabuksan yung pintuan kasi may nagbaba nung parang pinaka-emergency. Ang tagal namin nakatayo guys. So parang hindi naman ako makapag-vlog kasi dikit-dikit na levels, parang sardinas levels. Ganon. So ang lala na nangyari, parang mga almost 1 hour yun. So yun, we're here sa train station na to. Dito tayo sasakay pabalik sa ating area. Lakad lang tayo guys, pabalik na dun sa ating hotel. Hindi na tayo guys nag-match. Hindi na natin tinuloy. Pumunta na lang tayo sa Seven Hills. Ngayon nakikita niyo yung parang nawalan ako ng energy. puro hagdan kasi talaga. Be ready ha. Yun lang, sinasabihan ko lang kapag mga ganitong part. Hello! Hi! So, let's go. Ganyan lang guys yung vibe at itsura ng kapaligiran pero magagabi na. I mean, 6:30 PM na. Yan na yung Seven Hills. Tignan natin. Doon kasi sa Hena Hotel, ganun din yung view eh. Gusto ko lang makita from here. Para masubukan din natin food. Ito siya. Ayan. This one. Hello. Is the restaurant open? Yes, please. Okay. For the coffee or for Food. Okay, floor 5 by elevator. Okay. Teşekkür ederim. Just here, no way from. Philippines. Salamat. Salamat. Okay, let's eat. 5th floor. So, 5th floor. Pwede man dito. Saan naman ito lagi? Ang hangin pa. Lobby exit. May shop dito. Ay, ang lamig. Yan Lord, yan ang kailangan. Ganyan kalamig. So, 5th floor. Terrace and restaurant. The door is closing. Kakain tayo ng malala dito. Hindi tayo magtitipid sa pagkain. Ngayon na lang ulit tayo kakain. Wow, sana all, relaxation. Guys, if ever pag pupunta kayo dito sa Turkey, try nyo tong hammam na tinatawag o Turkish bath. Dito tayo. Ang ganda nga. Super taas niya. Thank you. Tingnan nyo, di ba napakadaming kumakain dito. So, dinner time. So guys, meron silang menu pala na isa for kebab. So sabi ko, puro seafood yung mga nakikita natin. Pero parang ayoko kasi mag-seafood muna. Gusto ko yung mga ganito-ganito eh. Okay, let's check kung ano.
Ayan, mga ganito, mga type natin to. Beef tenderloin with mushroom sauce to 175. Grilled beef tenderloin. Pero kebab kasi gusto kong maano natin. Adana kebab. Pwede to, Adana kebab. Okay. Sige, wait lang. Ayun lang yung menu nila. Yun lang, okay. Sige. Ano ba mas masarap? Adana kebab? Or itong Urfa kebab? Ang ating first food for today. Ayan guys, fish soup. Ito daw yung bestseller nila. Sabi ng mga staff here. So tinanong ko kung ano yung bestseller sa tatlo. Kung yung soup of the day ba, vegetable or fish. So fish yung kinuha natin. Then ito yung drinks natin. So orange yan na may mix na hindi ko alam kung ano. Sabi ko kung ano yung pinaka best. Yun na lang yung bigay sa atin. So tikman natin kung masarap. Sarap nga. Sarap nga. Worth it, 580 lira to. Alam nyo, miss na miss ko na yung sopas. After sa mga sunod-sunod na mga food na kinain natin na puro mga rolled, wrap, or mga meat, best to. Doing meat pa rin tayo mamaya, kebab. And ang dami pong mga nagko-comment sa ating, Ivan, itry mo to, Ivan, itry mo yun, Ivan, itry mo yun, Ivan, itry mo yun. Pero alam niyo, hindi ko po kayang itry lahat. Dahil sa pagkain talaga, nililimitahan ko as much as possible. Kasi 2 times a day lang tayo kumakain. Yung first pa doon, yung breakfast. Yung breakfast buffet, sinusulit natin siya, ginagawa natin siyang brunch. Tapos yung kainan natin is bandang dinner. May time na pag-gawin, bili tayo ng kunyari, chestnut, or yung mga snack, ganun. Pero hindi pa rin kayang kunan lahat ng mga food. So, puro mga na-try na Iskender, doner, kebab, mga ganyan yung mga na-try natin so far. Ay, masarap siya. Kaya ngayon lang tayo nakatry namin sa sabaw. Sarap. Masarap ng fish. Ang sarap ng fish. The best. May tinik. Mamaya matinik pa ako sa harapan niyo. Guys, ngayon pa lang, hindi pa siya natatapos. Gusto kong sabihin sa inyo na itong fish soup is Ivan DJ approved. Sarap. 10 out of 10. Fish soup siya sa Seven Hills Restaurant, okay? Sarap. Ang creamy. It's giving sopas vibes. Sarap. Yummy. Ito na guys, ang pinaka-order natin. This kebab. At is complete siya. Meron vegetable, may fruit, may grains, and this one. Tignan natin mo ni kebab. Gusto ko tininidor. Sarap. Sarap. Crunchy yung labas. Malambot yung loob. Pero usually di ba dapat yung kebab sinakain na nakarap dito? Angguluhan nyo na lang na mabuti. Kasi ang daming tao nakapaligid ngayon kaya hindi ko maangguluhan siya na maayos. Pero yan. Kita nyo yun, kitang-kita sa video na ahon-ahon tayo. Hindi nakakasosyal.
Kasi maghapon tayo hindi nakainom ng tubig ba, guys? Anong oras na, di ba? Guys, ayan, meron daw video. It's in you. So like this? This Okay. this video. This video. Okay. Yes. Hi! Welcome. Seven Hills, 5 star. Yes. Ang ganda guys dito. Doon sa taas, meron dong bibidyohan kayo. Thank you so much. Teshikere Dream. Bye-bye. So, ano siya guys, doon sa taas, pwede kayong mag-video. So, binidyohan tayo na nagpapakain tayo ng cheese doon sa mga ibon. Hindi ka in-expect na may pag-ganyan sila dito. Hindi ko alam yung part na yun Like literally. Ang alam ko lang is yung part na kakain tayo sa masarap na kainan na sikat. Pero hindi ko alam yung part na magpapakain tayo ng seagulls. Galing! 5 star! 7 Hills, 5 star. Okay, thank you. Pero, yung mismong kebab na kinain natin is, ano lang siya, sakto lang. Hindi siya ganoon ka boom, 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 pow, pow, ganyan. Parang 9 lang. Pero yung fish soup, okay. Thank you! Salamat! Salamat! Ang galing, alam nila yung salamat. Salamat din! Ganun sana. So parang okay lang kahit di tayo nakapag-matcha-matcha. Next time na lang, pagbalik. Kasi guys, may goal tayo. Kailangan nating matikman yung matcha dito sa Istanbul. Kasi nakapunta na tayo. So sa pagbalik na lang, may layover pa tayo ng 15 hours sa susunod na balik natin. So pwede natin siyang gawin. Pero sa airport lang din na tayo lalabas nun. Kasi meron tayong tinatawag na matcha journal. Hindi ko naman na kasi siya magawa ngayon kasi puputok na yung tiyan natin. Kumain na rin tayo, hindi na kaya. So, ito yung matcha journal. I-explain ko sa inyo. Dito ko pa talaga in-explain kung kailan sa kalsada tayo, di ba? So, meron tayo nito, guys. Dito. Meron tayo na to. This one. Itong notebook na to, bawat isang page dito, papatakan natin ng matcha from different countries na mapupuntahan natin. So, for example, meron tayong isang patak, tapos Istanbul, Turkey siya, di ba? Mga ganun. Hello. Or should I say hi YouTube? Hi, YouTube. You from China? No, from Philippines. Philippines. Which part? Manila. I just sold passport to Manila people. Manila people. Yeah, we ship it. Teshikere Dream. First time? No. Yeah, first time in Istanbul. Are you in rush? Yeah, because I have flight. Bye-bye, thank you. Diba? Sure. Hello. Istanbul is very good. People are very, alam mo yun? Tawag doon? May tatlong libe. Hello. How are you, my friend? Oh, hello. Where are you going? To my hotel. Maybe have a drink? I know, it's already done. Thank you. Thank you. Diba? Kakanta pa sana tayo, may tatlong bibi. May tatlong bibi akong nakita. Ito na yung ating hotel. Hana Hotel. Alam nyo, since na-upload na natin yung vlog about dito sa Hana Hotel, meron tayong mga viewers na nakapag-check-in na pala dito. So, may dalawa na ako nabasang comment. Lalagay ko dito yung screenshot. Toink! Toink! Diba? So, nabasa natin siya. Diba? Ganun siya. Hello! Is this online? No. It's filmed. Is the film? Say hi to my viewers. Hi, how are you? Some of my viewers commented in my videos that they already stayed here. Yes, Yeah. thank you. Yeah, you stay here in Hana Hotel in Sultanahmet. Very good. Definitely. The manager, 5 star. Nice meeting you. Well, meeting you. See you again soon. See you. See you. Bye-bye. Ayan. Mabait yan, guys. Mabait siya. Hello. Can I have a request? Can you photocopy my passport? Kaya tayo guys naka-photocopy para meron tayong dadalhin sa labas dahil yung susunod nating countries na pupuntahan, hindi natin siya pwedeng dalhin sa labas, baka mawala. Kaya yun, mag-request na tayo dito kasi mabait yung mga staff dito sa Hana Hotel. Bawan is enough. Thank you. Teshikere Dream. That's the only word that we know. Okay, it's evening time. So, nag-impake lang tayo kanina. Hindi ko na kayo sinama doon, but time check, it's already 10:02 p.m. Ayan. And papakita ko lang sa inyo yung itsura dito sa rooftop. Nagpunta tayo sa rooftop para vibe naman, di ba? Kesa doon tayo mag-outro sa hotel. So, ito yung itsura dito ng Blue Mosque.
Grabe, no? Nanlalaban talaga yung Blue Mosque dito. Ayan yung ganda niya. Tapos ito yung Hagia Sophia. Yan naman siya. Ano talaga, no? Halatang nire-renovate, hindi ganoon kailaw ng todo-todo. Pero itong Blue Mosque lumalaban, no? Ayan siya. So ngayon, pakita ko lang sa inyo ang side na to. This one is the Asian side. Ayan yung itsura. Ganda, no? Appreciate lang natin yung kapaligiran ngayon kasi aalis na tayo tomorrow. Actually, ang alis natin dito 5 AM kasi ang flight natin is 9. So, sarado pa din yung mga sarado pa din yung mga train station by that time. So, mag-Uber lang tayo. And yung Uber, i-connect nyo lang yung mismong credit card nyo para hindi na kayo magbabayad ng cash. And inubos ko na din naman yung cash natin kaya konti na lang nakitira on our end. And now, sasabihin ko sa inyo yung ating actual personal experience. And I think kung ano naman yung nangyari sa akin is lahat naman yun ay magaganda yung 98%. Yung 2% doon yung nangyari lang sa atin sa Grand Mosque, di ba? So, personally, sa Turkey kasi. Turkey ang tawag na sa kanila simula ng 2022. But sa internet world, kapag yung bansa na to ang tinatawag, Turkey talaga yung kung SEO-based, mga ganyang level. Pero dito sa Turkey is, nung unang ina-expect ko, kasi sabi ng mga tao, na mga nababasa ko online sa mga posts, sa mga articles, medyo magulo dyan, ganyan, may mga nagko-comment nga sa atin na hindi daw welcoming, pero alam nyo, yung first day natin, paglapag natin, nakangiti na yung mga tao talaga. And medyo matapang lang sila to the point na pagka kakausapin kanila, super direct to the point, super straightforward na ganyan. Pero, okay sila. May mga iba na hindi nakangiti. Pero, mostly sa mga nakakausap natin, nakangiti naman. Tapos, yung mismong proseso ng pagpunta dito, Nako-connect ako kasi nakakatanggap ako ng mga personal messages habang nagro-roll yung vlog natin because of medyo real time nga tayo mag-post ngayon. Medyo dinidelay ko nga lang ng bahagya dahil may mga flights tayo ng mga susunod na araw, ganyan. So, may mga nagsabi na, Ivan, yung ginawa mong ruta, yung airport to city center, nakakapagod daw. So, totoo nga, nakakapagod talaga siya. So, yung mga ganung thing, medyo lakaring levels, madaming lakaring levels dito sa Istanbul, if ever kung yun ang tatanungin nyo. Ayun, okay ba yan pag may kasamang family, ganyan, and so on? Super okay. Then, kapag kaganyan, lagi ko lang sinasadya sa inyo, may Uber naman dito, pwede kayong mag-Uber. Pero kung okay kayong maglakad tulad ng mga ginagawa natin, pwede nyong gawin, okay? So, shopping-wise, mura ba dyan? Actually, masasabi ko sa inyo, mura dito, and tulad din sa mga ibang bansa na trip natin, huwag kayo nung bibili dun sa pinaka-touristy places kasi doon mahal. Pero medyo contradicting yung part na yun kasi nung bumili tayo, mura dun sa Grand Bazaar. Pinag-compare natin yung Egyptian, yung Arasta Bazaar, and Grand Bazaar, mas mura dun sa Grand Bazaar. Kaya dun tayo bumili ng mga maliit lang na pasalubong, ganyan. So, yung paligid, yung transportation dito, ang usually nga ginagamit nating train dito is yung T1 na train nila. O yun yung parang Sultanahmet, ganyan, papunta dun sa Dolmabahce Palace, and so on. Yun yung ginagamit natin. And alam nyo, super smooth nung first day natin hanggang kahapon. Yung ngayon, yung medyo hindi smooth. Pero again, case to case naman yan. Hindi naman porkit nangyari sa akin, mangyayari sa inyo. Yung nangyari sa atin, ito ilalagay ko dito yung photo. Ang tagal natin na stranded doon sa loob and siksikan siya. Kaya feeling ko medyo naubos din yung lakas at energy natin. Nakatayo, ganito ang eksena dyan. Nakatayo ako, merong pole na ganyan. Kasi syempre, siksikan, nakaganyan. So, ang tagal nating nakatayo na almost 1 hour or 1 hour talaga, ganyang level. To the point na binaba na yung emergency ng ibang mga tao para bumukas lang yung mismong pintuan. Though, aside from that, super okay ng experience natin. And babalikan natin tong Turkey okay? So, this one, yung trip kasi natin, stopover lang talaga siya. And tinreat natin siya na talagang stopover lang. Pero super duper maximized yung mga experience na ginawa natin dito. Kasi, meron tayong talagang destination. Nung nag-check tayo ng flight, okay yung Turkish Airlines. Tapos, mayroon naman tayong US visa. So, makakapag-apply nga tayo ng e-visa. So, sabi ko, okay, take advantage na natin yung Istanbul lang muna i-explore natin.
Kasi meron talaga tayong original plan for 2027. Itong Turkey pupuntahan talaga natin yung Antalya, Ankara, Cappadocia. Actually, may mga nagko-comment, Ivan, Cappadocia, hindi Cappadocia. Kasi pwede yan both Kung isa-search nyo din, yung isa English, standard English pronunciation siya, and yung isa naman, yung talagang pronunciation. So, accepted yan parehas, according din dun sa linguists kong friend. Okay? So, yun yung mga pupuntahan natin. And Istanbul din. Ang pinaka nilulook forward ko is yung Cappadocia. Because, ano siya doon natin itatry talaga yung hot air balloon. Napakadaming mga instances na merong mga hot air balloon, pero hindi natin siya ginagawa kasi sabi ko, pagka yung hot air balloon thing, parang gusto ko sa Cappadocia natin siya unang matatry. Tapos madami pa akong mga gustong puntang iba na kasama kayo syempre because of 30 days ang binibigay sa e-visa. And hindi naman din ganoon kamahal yung e-visa nila dito. So, ngayon, I think lahat ng mga nasa itinerary natin nagawa natin, and super okay din yung mga nangyari sa atin this past few days because of hindi po natin talagang mabilis ang level na ganyan, hindi tayo super pagod na level. Sinabi kong ganyan, okay, itong Istanbul, let's take it slow. Kailangan meron tayong moment na parang naglalakad lang, tumitingin-tingin kung saan-saan, at ang kinaganda doon, itong punta natin na July, mainit siya nitong latter part na ng trip ng Turkey leg. Pero nung unang pagdating natin dito, parang bagyo yung level ng lamig niya, which is yun yung na-enjoy natin. So, tomorrow, flight na natin, single entry lang yung visa natin, mag-Uber na lang tayo doon, then abangan nyo sa susunod na vlog, and for sure by this time, ay revealed na sa ating Instagram account, ilalagay ko dito kasi mas real time tayo dyan, saka sa Facebook mag-announce kung saan tayo pupunta. So, pupunta po tayo sa Colombia! O, di ba? Sinabi ko na ngayon. So, I'm really looking forward sa trip na yun kasi yun po yung dream destination natin. I mean, dream continent in general. Kasi kung doon sa continent na yun, ang dream destination talaga natin is Peru and Brazil. Mga ganyan yung mga dream natin, di ba? So, natutuwa ako kasi ayun na, pupuntahan na natin siya. And thank you so much guys kasi this one, yung nakita niyo yung Taiwan trip with Adi and Val, yun yung 100k celebration with our community. So si Adi and Val, parang sinama na namin kayong lahat doon. Dito naman, sama-sama naman tayo dito. Ito talaga yung parang for me 100k celebration natin. So pinaghandaan ko talaga siya na parang after pa ng 100k, saka natin siya pupuntahan. And I'm so excited kasi ang unang stop natin is Colombia. Then, yung mga susunod, abangan nyo na lang. Meron pa tayo mga iti-take off. And I'm so excited dahil magiging kasama natin kayong lahat dyan. So yun, para maging updated kayo, follow and like nyo po yung ating Facebook page. Ilalagay ko dito yung Facebook page natin para hindi kayo maligaw. Yung merong blue check po na yan. Tapos Instagram din, ito po. Ayan, TikTok, yan din po. Madami tayong mga travel tips na binibigay dyan. Okay? So yun lang, maraming salamat. I'm so excited. Na-reveal ko na kung saan tayo pupunta. Malayo-layo lang yung flight from here sa Turkey. I mean, from here sa Istanbul is 13 hours yung biyahe going there. And talagang literal na parang sa globo, yung Pilipinas, sa kabilang part siya. Kaya 13 hours din yung time difference. Kaya grabe. Yun ang medyo problema. Kasi yung katawan na naman natin, bibigyan na naman natin ng challenge sa mga body clock problem na ganyan. So yun, maraming salamat guys. Thank you guys so much for watching dito sa quick Istanbul trip. Istanbul lang sinabi ko kasi sa susunod, babalik tayo dito at sa mas malamig na panahon. Alam niyo yan, favorite natin yung ganun. And o-offeran ko pa kayo ng mas magagandang mga tanawin sa mga susunod na trip natin beyond Istanbul. Again, Ivan Digusan po. So, yun lang. Thanks!